Hoy, teka, matatalisod tayo. Pigil ko pero parang wala siyang narinig. Hoy, lasing ka! Gaga ka ba? Sigaw ko kasi sobrang lakas pa rin ng music. Pagkalabas namin ng club ay parang hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang tumitingin sa likuran namin kung saan kami lumabas kanina. Pagkatapos ay titingin naman siya sa kalsada at inip na inip. Kumalma ka nga! Sigaw ko sa kanya kasi para na siyang matatay na ewan. Umupo ka muna doon. Ininguso ko ang isang bench sa malapit. Bibili muna ako ng tubig. Paalam ko sa kanya. Aalis na sana ako nang pigilan niya ako. Umuwi na tayo. Natataranta niyang saad sa akin. Sobrang lamig ng kamay niyang nakahawak sa akin. Kagaya kanina, pabalik-balik ang tingin niya doon sa club. Okay ka lang ba? Tanong ko. Balak ko pa sanang lumingon sa likuran pero nahila na niya ako. Dahil magkaiba naman kami ng bahay ni Missy, pinagtaksi ko na siya para hindi na siya mahilo. I took a picture of the taxi's plate number para makasigurong safe siya. Pagka-uwi ko, agad akong naligo. Sobrang lagkit ng katawan ko dahil sa usok sa club kanina at mga halo-halong amoy sa loob. Pagkatapos kong maligo, tinawagan ko kaagad si Missy. Pagkatapos niyang sabihin yon ay pinatay na niya kaagad ang tawag. Ni hindi man lang ako hinayaang makapagsalita. Paanong hindi ko alam to? At sino yun? Boyfriend niya ba yun? Bakit hindi niya naman sinabi sa akin ang bagay na yun? Manahimik ka, Julia. Ikaw nga wala ka ring sinabi sa kanya. Fair enough. I breathe heavily and just let Missy be. Kung gusto niya naman sigurong sabihin yon, sasabihin niya naman sa akin. Nag-text na lang ako kay Missy na malabo niyang mabasa ngayon. Pero paniguradong mababasa ng kasama niya. To Missy, I don't know what's happening, but please, take good care of her. Pinagpatuloy ko ang pagpapatuyo sa buhok. Pagkatapos humiga na ako sa kama. Dahil sa sobrang pagod ay tuluyan na akong nakatulog. Madilim pa sa labas nang magising ako mula sa malalim na pagkakatulog. Natigilan ako nang maramdamang may nakayakap sa akin mula sa likuran, spooning me. I turned around and was shocked, seeing Quinn sleeping beside me. Akala ko bukas pa siya uuwi. Bakit nandito siya? He stirred and slowly opened his eyes. A small smile escaped his lips when he saw me. He caressed my hair and sleepily talked. Did I wake you up? He asked. His voice was still raspy from his long sleep. When I didn't answer him, he pulled me closer. I hugged him and snuggled closer to him. I burrowed my face into his neck that earned a crisp chuckle from him. He kissed the top of my head and breathed heavily. You missed me that much, huh? Without hesitation, I nodded my head for several times. Akala ko bukas ka pa uuwi. Tanong ko sa kanya at ipinikit ang mga mata. Being this close to him, and knowing that no one ever does get being close to him like this, gave me butterflies in my stomach. Hindi ko rin naman ina-expect na darating kami sa puntong ganito. Our situation, to be exact. It never even crossed my mind to be this close and intimate with him. Because I missed you too. I miss you so much that I quickly finished my business trip so that I could go home to you. He answered. Home. He wanted to go home to me. He considered me as his home. I felt like floating in the sea of clouds. No one ever said that to me. Only this man I've met months ago. Napangiti ako habang niyayakap siya ng mas mahigpit. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang siya rin ang tahanan ko. My home. My safe haven. Ngumiti ako at mas isiniksik pa ang sarili sa kanya. Niyakap naman niya ako ng mahigpit at nagpatuloy kami sa pagtulog. Hey, you okay? Boses ni Quinn ang nagpabalik sa akin sa wisyo. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Umiling ako at napabuntong hininga. Kasalukuyan kaming kumakain ng breakfast dito sa apartment ko ngayon. It's been days since he went home. And it's been days since that man bothered me. Gusto ko mang tanungin si Missy tungkol sa lalaking yun pero hindi ko magawa. Siguro kasi kung gusto naman niyang sabihin sa akin ang tungkol sa kung anumang relasyon niya sa lalaking yun, alam kong sasabihin niya. Base din naman sa tono ng lalaking nakausap ko, ramdam ko namang wala siyang gagawing masama kay Missy. Hey! Napapitlag ako nang hawakan ni Quinn ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nag-aalala na siya sa akin. Siva deep sigh and smiled to him.
I squeezed his hand to assure him that I'm okay. You look so bothered. What's going on, ha? May nangyari ba? Tell me. Mahinahon niyang saad na nagpalambot ng puso ko. I softened my eyes while looking at him. Naisip ko lang si Missy. I don't know what's happening with her right now. And I felt bad that I didn't know what she's been through these past few days. Simula ko, nanahimik naman siya, urging me to continue. We don't usually hang out like what other friends do. It's not actually necessary. I understand that she's busy too. I didn't know that it will only lead us into this situation. Me wondering why she's acting weird. You know, we can't force everyone to open up with us. And not knowing what's happening to your friends doesn't mean that you're a bad friend. Sometimes they want to keep things to themselves, not because they don't trust you, but maybe because they can handle it. All they need is your presence. Mahabang litanya niya na nagpalambot ng puso ko. Who would have thought that he'll be the one to advise me? That he'll soothe me with his words? How could this man calm me easily? I stared into his dark eyes and uttered, "Thank you." I cupped his face. I leaned forward and gave him a peck on his lips. When I pulled away from the kiss, he snaked his arms around my waist and pulled me closer to him. I sat on his lap, legs at the both side of his legs, straddling him. Such a tease. Nakangising saad niya. Hindi ko naman napigilan ng sarili kong matawa habang nakatingin sa kanya. Sumimangot naman siya bago nagsalita ulit. What? Kumunot ang noo niya at halata ang irita sa boses niya. Itinaas ko ang kamay ko at minasahe ang noo niyang nakakunot. He's just watching my moves. His blazing eyes are intently looking at me. Bigla akong nakaramdam ng init kahit na sobrang lamig naman ngayong umaga. Napahawak ako sa balikat niya nang bigla na lang niya akong hinapit palapit lalo sa kanya. Not satisfied with our distance, my chest was already touching his. We're only breath away but I couldn't care less. I also want this. Fire ignited into his eyes the moment it locked with my brown orbs. Napapikit na lang ako nang bigla niya akong hinalikan. Puno iyon ng pananabik at pangungulila. Napatigil kaming dalawa. Parehong hinihingal at naghahabol ng hininga. He buried his face into my chest. Ni hindi na kami nag-abalang sagutin ng kung sino mang tumatawag at hinayaang magpatupok ang isa't isa sa apoy na kaming dalawa lang ang nag-umpisa. Julia? Busy ako sa pag-i-edit nang bigla na lang may tumawag sa akin. Ano yun? Tanong ko nang makita si Renz na nakatayo sa harapan ko. May dala siyang isang buke ng pulang mga rosas. Napakamot siya sa batok niya at nahihiyang tumingin sa akin. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Bakit? Tanong ko nang hindi pa rin siya nagsasalita. Namula ng bahagya ang mukha niya pero kahit ganun, buong tapang pa rin siyang humarap sa akin at binigay ang bulaklak. Para sa'yo yan. Ha? Nagtataka kong tanong. Kanino galing? May nagpapabigay lang. Sagot niya. Sino naman? Inabot ko na lang ang bulaklak kasi baka nangangawit na siya sa kakahawak nito. Nang amuyin ko ang bulaklak ay natigilan ako nang mapamilyaran ko ang amoy. Napatingin ako kay Renz na agad ding umiwas ng tingin. Kahit naguguluhan ay nagpasalamat pa rin ako sa kanya. Sige Julia. Paalam niya at agad na umalis sa harapan ko bago pa man ako magsalita. Napatutok naman ako sa bulaklak at nag-isip kung kaninong pabango ang may mga kaparehas nito. Ngunit sumakit na lang ang ulo ko at hindi ko pa rin alam kung sino ang may ganitong klase ng pabango. Nilagay ko sa gilid ng table ko ang bulaklak. Tinitigan ko pa yon ng mabuti at pilit na inisip kung saan yon galing. Wala naman kasi akong ibang kilalang posibleng magbigay sa akin ng ganito. Wala naman kasing ibang lalaking umaaligid sa akin maliban kay Queen. At kung may babae man, imposibleng si Missy ang magbigay nito sa akin. I beat my lower lip and massaged my head. Dumagdag pa ito sa isipin ko ngayong araw. Tumingin pa ako sa paligid at baka may nakapansin na may nagbigay sa akin ng bulaklak. Nang wala akong makita ay nagpatuloy na lang ako sa trabaho. Napabuntong hininga ko nang maalala na naman ang nangyari kahapon. Agad na namula ang pisngi ko sa naalala. Mahina kong sinampalang mukha ko para lang makabalik sa wisyo at para na rin matapos ang trabaho ko ngayong araw. Quinn was nothing but an amazing man for the past few days.
Hindi ko alam kung anong nakain ng lalaking yon at dikit ng dikit sa akin. Hindi ko naman ginamitan ng kung anong gayuma yon. Agad na namula ang pisngi ko nang may biglang sumaging ideya sa isipan ko. Ang landi naman. Naramdaman kong uminit ang magkabila kong pisngi nang maalala ang araw na yon. Hindi niya tinantanan ang labi ko hanggang sa namagadal sa kakahalik niya. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan ko siyang gawin yun. And the worst, I always end up answering his kisses every time he'll kiss me. Mabuti na lang talaga at mabilis ding mawala ang marka niya na iniwan niya sa leeg ko ng gabing iyon. Kundi ay baka lamunin na talaga ako ng kahihiyan. Madali pa namang makakapansin ng mga katrabaho ko rito. Tinapik-tapik ko ang pisngi ko para mawala sa isip ko ang nangyari nung gabing iyon. Nang mahimas-masan ay pinagpatuloy ko na ang trabaho. Lunch came and everyone was already outside to eat their lunch on a nearby restaurant or a small carinderia. I stayed at the office and decided to eat my lunch alone. Besides, may dala naman akong lunchbox kaya dito na lang ako kakain. At isa pa, may asungot na ayaw akong pakainin ng lunch sa malapit na restaurant o sa kung saan-saan nang hindi ko siya kasama. Akala naman talaga niyang afford ko yung mga restaurant na yun, no? Hindi ko alam kung bakit sinusunod ko ang mga sinasabi niya. At hindi ko rin alam kung bakit napapasunod niya ako. Baka dahil ayoko lang nakulitin niya ako. O dahil sa punishment na nalalaman nun. Kawawa ang labi ko. Mayaman pero kulang sa alaga. Speaking of that man, may na-receive ako ang text galing sa kanya. Picture iyon ng mga kung anong, "Mi, bakit nasa eroplano ka? Tsaka bakit ka dyan nakaupo? Piloto ka ba?" Queen, hindi ko ba nasabi sa'yo that I'm driving this plane backwards? Natawa ako sa sinabi niya na halata namang galing sa isang commercial sa TV. Hindi ko alam kung pasmado siya o ano. Ewan ko sa'yo. Ano ang ginagawa mo dyan? Bored ka na sa kumpanya kaya ngayon gusto mo nang maging piloto? Baka bored na talaga siya sa kaka-attend ng meeting. O di kaya buong araw nakaupo sa opisina at magpirma ng mga papeles. Iba nga talagang nagagawa ng maraming pera. Nowadays, money is everything. Now you sounded like a nagging girlfriend, ha? Natigilan ako sa akma kong pagtipa ng reply sa kanya. Hindi pa rumerehestro ang sinabi niya sa akin. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Seconds after, I received another text from him. I'm a licensed pilot, Julia. Natigagal ako sa nalaman at hindi ko magalaw ang kamay ko. He say what? My jaw dropped and my mouth went wide open after digesting everything he just said. I can't believe that he's a pilot. I mean, come on. Hindi halata na piloto ang lalaking yun. Wala sa itsura niyang magpalipad ng eroplano. I didn't know he was a pilot. Akala ko talaga ay businessman lang siya. And to think that his businesses were far from airlines or anything about aviation makes it more unbelievable. I bit my lower lip and think what I'll reply to him. Bago pa man ako makatapos sa pag-iisip, nakatanggap ulit ako ng text galing sa kanya. I gotta go. I'll see you later. Okay, ingat ka. I will. Eat your lunch. Hindi na ako nag-reply sa kanya at kumain na lang ng lunch. Pagkatapos kong kumain ay pumunta na ako sa pantry para kumuha ng tubig. Kagaya ng inaasahan ko, walang tao maging sa pantry. Lahat yata sila ay lumabas para kumain ng lunch. Agad din akong bumalik sa table ko pagkatapos kong makainom ng tubig. I continued working. My goal is to finish all today, or maybe just half of it. Alam kong may madaragdag na naman na papel sa mesa ko bukas. Kaya mas mainam na mabawasan na ito ngayon, kaysang matambakan bukas. Sumasakit na ang likod at kamay ko sa kakapindot sa keyboard ng computer. Minasahe ko ang kamay ko at huminto muna sa trabaho. Everyone was back to their respective cubicle to continue their work. After minutes of relaxing my hands, I continued my work too. I was so busy. I didn't notice it was dark outside. It was almost 6 p.m. before I decided to go home. Konti na lang ang natirang mga papel sa mesa nang tignan ko yon. Paniguradong may dagdag na namang mga papel bukas. Bahala na. Sinimulan ko ng ligpitin ang mga gamit ko. Sinigurado kong walang maiiwang importanteng gamit bago ako umalis. Isinusukbit ko na ang shoulder bag ko sa balikat ko nang makita ang bouquet ng bulaklak na ibinigay ni Renz kanina. Without even thinking twice, I pick it up and leave. Nasa labas na ako ng building nang maramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko. Kinuha ko sa bagang cellphone at tiningnan kung sino ang tumatawag. It's Queen.
Sasagutin ko na sana ang tawag niya nang bigla na lang dumating si Renz. Nakangiti siya nang makita niya ako. Kagaya ko, dala na rin niya ang mga gamit niya. "Pauwi ka na?" tanong niya sa akin. I nodded my head and smiled at him. Yeah, ikaw?" I asked, when in fact it was obvious that he'll probably go home now. Wala lang talaga akong maisip na sasabihin sa kanya. "Oo, pauwi na rin ako," sagot niya. Tumango na lang ako at ngumiti. Napatingin ako sa hawak na bulaklak nang tumingin siya roon. "Dinala mo?" tanong niya pa. Tiningnan ko ang bulaklak at tumawa ng bahagya. Oo, sayang din naman kasi. Ilalagay ko na lang to sa vase na nasa sala namin." Sagot ko. Ngumiti naman siya sa akin. Nawala kay Renz ang atensyon ko nang maramdamang nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko nang maalalang tumawag pala si Queen kanina at nakalimutan kong sagutin. Tumingin ako kay Renz na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. Nahihiya akong ngumiti sa kanya at itinuro ang cellphone ko. Nang makita ko siyang tumango ay bahagya akong lumayo sa kanya at sinagot ang tawag. Bago pa man ako makapagsalita, dumagundong ang madiin at may galit na boses ni Queen sa tenga ko mula sa kabilang linya. Hindi ko alam pero mabilis ang pagtibok ng puso ko at kinakabahan ako dahil sa tono ng boses niya. Galit na galit siya. "Get in the car!" Madiin niyang utos na para bang pinipigilan ng sariling huwag sumabog sa galit. Nakadikit pa rin sa tenga ko ang cellphone habang inililibot ko ng tingin ang harapan ng building para hanapin ang sasakyan niya. May nakita akong itim na SUV. Kahit heavily tinted at ngayon ko lang ito nakita, alam kong kay Queen iyon. Napalunok ako nang may lumabas na imahe sa isip ko kung gaano siya kagalit sa akin ngayon. "Now Julia, you wouldn't want me to get mad." Dagdag pa niya. Hindi ako makasagot sa kanya. Wala sa sariling napatingin ako kay Renz. "Una na ako," I mouthed. He just nodded and smiled at me. Hindi na ako sumagot sa kanya at mabilis na umalis sa harapan niya. "Stop talking to that man, woman." Saad ni Queen sa kabilang linya. Kahit hindi ko siya nakikita ngayon, alam kong galit na talaga siya. Ramdam ko yun. He's raging mad. Nang makalapit na ako sa sasakyan niya, tumunog iyon at umilaw. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. I gulped when I felt the atmosphere inside was so heavy. He is breathing heavily and I just kept quiet, scared that I might anger him even more. Nakaandar na ang makina ng sasakyan pero hindi pa rin kami umaalis. Nakatingin lang ako sa harapan at hindi gumagalaw. Ni hindi ko nga siya magawang lingunin kahit saglit. Gustuhin ko mang magtanong, hindi ko na ginawa. Akala ko ay mananatili pa kami ng ilang minuto roon ng hindi nag-iinikan. Pero pinaandar na niya ang sasakyan at tahimik na nag-drive. Nakita ko mula sa gilid ng mata ko kung gaano niya kahigpit na hinawakan ang manibela ng sasakyan. Matalim ang tingin niya sa daan na para bang galit na galit siya sa nakikita roon. Maya-maya pa ay itinigil niya sa harapan ng isang building ang sasakyan. Nang tingnan ko siya, may ka-text siya sa cellphone niya. Lumunok ako pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya at mas pinili na lang na tahimik na maupo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan sa pagitan naming dalawa, nagsalita siya. Akala ko ay sisigaw siya at magsasalita ng kung ano-ano. Pero nagulat ako sa hindi ko inaasahang sasabihin niya sa akin. "Ha?" Kumurap-kurap ako nang hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin. Nang lingunin ko siya, nasa malayo ang tingin niya at mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. "Sit at the back, Julia," sagot niya. "Bakit?" tanong ko sa kanya. Umigting ang panga niya at hindi pa rin ako tiningnan. "Just stop asking and sit at the back." He angrily answered me. Kahit naguguluhan sa mga sinasabi niya, nasasaktan ako sa tono ng boses niya. Lumabas ako ng kotse at lumipat sa likuran. May nakita akong bungkos ng pulang bulaklak sa gilid. Hindi ko na lang binigyan ng pansin ng bulaklak at tinignan na lang si Queen. Nagtataka pa rin ako sa mga inaakto niya ngayon. Nasagot ang katanungan ko nang may pumasok na babae sa kotse at doon sa inupuan ko kanina umupo. At first, I didn't recognize her, but as she spoke, I felt a little pinch on my heart. It was Phoebe. The pain spread all over that. I don't even know how to stop it now. Hindi ko alam kung bakit pero nasasaktan ako. Parang may kung anong masakit sa puso ko at parang may nakabara sa lalamunan ko.
Para kay Phoebe ang mga bulaklak. Si Phoebe talaga ang dapat niyang susunduin, pero wala siyang nagawa kundi ang isama ko. Tiningnan ko si Queen, nakatingin lang siya sa harapan. Nang minaniobra niya ang sasakyan ay nanahimik ako, sa kabila ng lakas ng tibok ng puso ko at ang sakit na dala nun. I thought you can't fetch me. I was going to take a cab. Saad ni Phoebe. Hindi ko nga alam kung napapansin niya ako rito sa likuran. O mas mabuti na rin na hindi niya ako mapansin na nandito ako. I changed my mind. Walang emosyong sagot ni Queen sa kanya. Kung kanina galit na galit siya nung kausap ako, ngayon naman kahit walang emosyon, kalmado. Malayong malayo sa emosyong ipinakita niya sa akin kanina. Umiwas ako ng tingin at itinoon na lamang ang paningin sa labas. Ayaw kong makinig sa kung anumang pinag-uusapan nilang dalawa. Wala akong magagawa. Nandito ako sa loob ng sasakyan kasama sila. Nakikisakay lang din ako, kaya wala akong karapatang pagbawalan silang mag-usap. Parang naging third wheel tuloy ako sa kanilang dalawa. Dapat pala, wala ako rito. Dapat bumaba na ako kanina eh. Bakit pa ba ako sumama? Bakit ko pa ba pinahihirapan ng sarili ko? I'm really sorry if I bothered you, Queen. Nasira lang talaga yung sasakyan ko kanina. Paghingi ng paumanhin ni Phoebe kay Queen. You'll never be like that to me, Feb. Sagot ni Queen. Inisip ko na lang na nanonood ako ng paborito kong movie. Silang dalawa yung bida, para naman hindi masyadong masakit. Hahayaan ko na lang muna ang sarili ko sa ilusyong ito hanggang sa makauwi ako. I stayed silent while the both of them talked. I have nothing to say. I'm afraid that I'm the one who's bothering the both of them. After all, sino ba naman ako, di ba? Kinagat ko na lang pang ibabang labi ko at iniyok ko ang ulo. I crossed my arms over my chest and hugged myself. Malamig sa loob ng kotse at may kanipisan ng suot kong damit kaya nilalamig ako. Malapit naman akong bumaba kaya titiisin ko na lang. Maya-maya pa ihuminto na ang kotse. Nang tumingin ako sa labas, nasa tamang kanto na ako. Why did you stop? Dinig ko ang tanong ni Phoebe sa kanya. Mabilis akong lumabas ng kotse nang hindi man lang sila nililingon, ni hindi ako umimik. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Phoebe, pero hindi ko na yun pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Isa-isang tumulo ang mga luha kung kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako nagpahid ng luha dahil alam kong makikita niya kapag gagawin ko yun. Pagkarating ko sa apartment, inilak ko ang pinto at agad na pumasok sa kwarto. I held my chest the moment it beats painfully. Nasasaktan ako sa hindi ko alam at maipaliwanag na dahilan. Umiyak ako. Iniyak ko ang sakit na hindi ko alam ang dahilan. Ngayon ko lang to naramdaman at hindi ko gustong pakiramdam na to. I was just crying the whole night. It gave me puffy eyes and dark circles the next morning. Bumuntong hininga ko nang makita ang sarili ko sa salamin. Mugto at namumula ang mga mata. Hinawakan ko ang ilalim ng mga mata ko at marahan kong pinisel. Nakatulala ako habang ginagawa yun. Bigla tuloy akong nawala ng gana sa lahat. Kung hindi pa ako kikilos ngayon, malamang ay mahuhuli na ako sa trabaho. Hindi ko nga lang alam kung bakit wala akong pake kung malate man ako ngayon. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin. Nabaliw ka na? Tanong ko pa. Kahit walang gana, kumilos ako at naligo. Pagkatapos kong magbihis at makapag-ayos, lumabas ako ng kwarto. Hindi na ako kakain ng agahan at magkakape na lang. Kung kakain pa ako, siguradong sobrang late ko na. Tahimik lang akong nagkakape at nakatitig sa kawalan. Nang marinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Without a warning, my heart started to beat faster again. I gulped when Queen crossed my mind. Baka siya yung kumakatok. Napatingin ako sa pintuan nang marinig kong may kumatok ulit. Hindi ako sumagot. And my whole system turned into chaos again. Can we talk? Hindi ko siya pinansin at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Matapos ng ilang minutong pag-iisip at pagkastigo ko sa sarili ko, napagdesisyonan kong lumabas at huwag na lang siyang pansinin. Naramdaman kong nakasunod siya sa likuran ko, pero wala akong pakialam. Wala akong panahon para makipag-usap sa kanya at makinig sa kung anumang balak niyang sabihin. Unang-una, wala kaming dapat pag-usapan. Hindi naman niya kailangang ipamukha sa akin ang klarong-klaro na. Kung nandito siya para sabihing binabawi na niya ang kung anumang kasinungalingang sinabi niya sa akin dati, hindi na kailangan. Gets ko naman, hindi naman ako bobo. Can you please stop walking and listen to me first?
Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad na para bang wala siya sa likuran ko at nakasunod. Inilagay ko sa itaas ng mata ko ang palad ko nang masilaw ako sa init. Lumayo ako kay Quinn nang sinabayan niya ako sa paglalakad. Hinaharangan niya ang sikat ng araw na tumatama sa akin. Sinubukan niyang magsalita pero agad ding pinigilan ng sarili niya na siya ring pinagpasalamat ko. Sana lang hindi niya napansin na namamaga ang mga mata ko dahil sa sobrang pag-iyak ko buong magdamag. Nang papara na sana ako ng taxi, hinawakan niya ang kamay ko at ibinaba iyon. Inis kong binawi ang kamay ko mula sa kanya at galit siyang tiningnan. Ano ba? Hindi pa ba obvious sa'yo na ayaw kitang makausap? Nanggagalaiti kong saad sa kanya. Umawang naman ang bibig niya at hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Ako na ang maghahatid sa'yo. Saad niya makatapos makabawi sa biglaan kong pagsigaw. Mas uminit ang dugo ko dahil sa sobrang kalma ng boses niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nakakainis talaga siya. Munti ka nang gumuho ang pader na pilit kong binuo para lang hindi manlambot sa kanya. Lalo na ngayong nakikita ko ang pagsusumamo at pagod sa mga mata niyang nakatingin sa akin. Mabilis kong inalis ang paningin sa kanya at galit na tumingin sa kung saan. Paniguradong kung may nakatingin man sa akin ngayon at inaakalang sa kanya ako nakatingin, malamang sa malamang ay nagtataka siya. Who wouldn't? Naramdaman kong marahan niyang hinawakan ng siko ko, kaya mabilis ko iyong inilayo sa kanya at galit siyang tiningnan. Please, I'll be so worried if I can't send you to your work right now. Nagsusumamong saad niya. Hindi ko na naman maiwasang tingnan ang mga mata niya na agad kong pinagsisihan. Hindi ako pwedeng maging marupok sa harapan niya ngayon. Kaya para hindi mangyari ang kinatatakutan ko, mas pinairal ko ang galit kaysa sa panghihina. Kaya kong umalis mag-isa. Kaya kong umuwing mag-isa. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Julia. Nakikiusap na pagtawag niya sa pangalan ko. It pained me. About last night, I didn't. I cut him off. Umalis ka na lang. Saad ko sa kanya. Nandito na naman yung pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. May nagbabara na naman sa lalamunan ko. Kung ano man ang sasabihin niya sa akin, ayokong marinig. Nakakatakot. Hear me out. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. Hindi mo obligasyong magpaliwanag. Hindi ko rin naman hinihingi ang anumang paliwanag mo. Huminga ako ng malalim. Kung ano man yung nangyari kagabi, wala na sa akin yun. Sana man lang, binigyan mo ko ng abiso na darating pala siya. Respeto na lang sana, Queen. Hindi mo pa naibigay. Bago pa man ako maging emosyonal sa harapan niya, tumalikod na ako at umalis. Kagaya ng inaasahan, pagkarating ko sa opisina, may nakalagay na namang bagong mga papel sa mesa. Nasapo ko ang ulo ko at napabuntong hininga. Mukhang hindi yata magandang ideya na hindi ako kumain ng agahan ngayong araw. Paniguradong hilo ang mararanasan ko mamaya. Iniligay ko ang gamit ko sa ibabaw ng mesa at naglakad papunta sa pantry. Baka may tinapay rito at saka tsaa o di kaya ay kape. Natigilan ako sa paghahanap nang may nag-abot sa akin ng isang paper bag. Mula sa paper bag, dumako ang tingin ko sa taong may hawak noon. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. I bet you didn't eat your breakfast, so I bought one. Saad niya. Kaya ko pa namang bilhan ng pagkain ng sarili ko. Sana binigay mo na lang yan sa mga nangangailangan. Saad ko sa kanya. Natigilan naman siya sa sagot ko. Tumingin ako sa may pintuan ng pantry pagkatapos ay tumingin ulit sa kanya. Pero agad ko ring iniwas ang tingin. Ni hindi ko siya kayang tignan sa mata. Kahit itong pagkain na lang ang tanggapin mo. Kahit hindi mo muna ako pakinggan. Pakikiusap niya. Hindi ko kaya. Sarado ang puso't isipan kong intindihin siya. Hindi ko kailangan yan. Lalong-lalo na ang paliwanag mo, okay? Kaya pwede ba? Umalis ka na. Saad ko at itinuro ang pintuan. Bumuntong hininga naman siya at nilagay ang paper bag sa ibabaw ng mesa na nasa gilid lang. I'll just leave it here. If ever you'll change your mind, you can eat that. Hindi ko kakainin yan. Kaya umalis ka na at dalhin mo yan. Mahinang saad niya. Tumangutango naman siya at kinuha ang paper bag. Hindi ko siya nilingon nang umalis siya sa harapan ko. Nang maramdaman kong nakaalis na siya, nangihina akong napaupo sa isang malapit na upuan. Parang nawalan ako ng lakas. Nasa katunayan nga ay nag-usap lang naman kami. Napahilamos ako ng mukha ko.
Malalim akong napabuntong hininga at napatingin sa pintuan kung saan siya lumabas kanina. Pagkatapos ng ilang minutong pagkakatulala, tumayo ako at lumabas ng pantry. Hindi na lang ako kakain. Hindi ko na nararamdaman ng gutom. Kahit ang daming gumugulo sa isip ko, nakaya ko namang magtrabaho ng maayos. Hindi ko nga lang napansin na may tumatawag sa pangalan ko. Paraan ko na rin to para mawala sa isip ko ang mga nangyari. Makalipas ang ilang minutong pagbababad sa harapan ng computer, nanlabo at medyo dumilim ang mga mata ko. Napahawak ako sa ulo ko at pumikit. Minasahe ko ng kaunti ang ulo ko para maibsan ang pagkahilo. Nang idilat ko ang mga mata ko ay ganun pa rin. I breathe heavily and calm myself. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ganun lang ang ginawa ko sa loob ng 5 minuto. Nang maging okay na ang pakiramdam ko, bumuga ako ng hangin sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay nagpatuloy sa ginagawa. Nang mag-lunch, natigilan ako nang lumapit sa akin si Renz. May dala siyang paper bag. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesa ko. Lunch? Nakangiting tanong niya. Itinuro ko ang direksyon ng karinderya. Sa may karinderya kasi ako kakain. Dugtong ko. Ganun ba? Sabay na lang tayo. Nakatingin ako sa buong opisina. Hindi sigurado. Nang makitang nakalabas na pala ang iba kong mga kasama, napatingin ulit ako kay Renz. Tumango ako kay Renz at ngumiti sa kanya.